Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Willow. Nagtatrabaho bilang isang caregiver sa abroad. Hindi naman ako hihingi ng payo. Gusto ko lang ibahagi ang trabaho ko sa mga kapwa ko tambalanista. Naway magsilbing paalala sa ating lahat na paigihin, pahalagahan, at mahalin ang anumang trabahong ipinagkaloob sa atin. Mahigit 2 taon na ako sa pinagtatrabahuhan ko at maswerteng may permanente akong inaalagaan. Dati kasi, na-assign ako sa nursing home as a reliever para alagaan yung mga nagdadialysis. Ganito po raw ang nangyayari sa tambalan. Kanina po inamin namin lasing kami. Ito po ngayon, totoo po talaga, may sakit po siya. Si partner. Teka lang, pwede ko bang gawing pamunas ng malaking ribbon na suot ko nga? Ano ba yun? Ano ba yan? Makakahawa, nangahawa ka pa. Sprayan. Hindi, may kanina pa kasing umaaligid na parang alitap-tap. Umaga. Ano ba yun? Aliwaliwanag, may alitap-tap bigla. Baliw talaga. Okay, take two. So pumasok na siya sa ilong mo ngayon? Pumasok siya sa ilong ko. Kiniliti niya yung dulo ng ilong ko na atching tuloy ako. Take 2. Okay. Mahigit 2 taon na ako sa pinagtatrabahuhan ko at maswerteng may permanente akong inaalagaan. Dati kasi, na-assign ako sa nursing home as a reliever para alagaan yung mga nagdadialysis at may matitinding case ng Alzheimer's. Mahirap kasi parang laging nasa adjustment period. Palaging nasa getting to know you stage. Hindi mo nakukuha yung loob ng pasyente kasi nagsisimula pa lang kayong mag-bond, sa ibang pasyente ka naman naka-assign. Kaya naman nung nagkaroon ako ng 3 lolang inaalagaan, laking pasasalamat ko. 90 years old na silang lahat at may demensya. Yung unang lola, si Lola Letty, may routine. Halimbawa, tuwing Lunes, bukod sa paglilinis ng bahay, paghahanda ng agahan at pagbibihis sa kanya, tinutupi ko na din ang mga nilabhan niya nung linggo. Kapag Martes, sa grocery at drugstore ang punta namin. Metikulosa din si Lola. May sariling teknik ang pagpapakulo ng tubig niya. May sariling paraan din ang pagluluto ng pagkain. Kaya naman kapag iba ang pinapadala ng employer ko sa araw na dapat ako ang kasama niya, naiinis siya. Sirado yung routine niya kasi kailangan niya pang turuan yung kapalit ko. Kapag bumalik na ako, tuwang-tuwa na siya ulit. Kampante na daw siya dahil hindi na niya ako kailangan turuan ng mga kailangan gawin. Yung pangalawang alaga ko, si Lola Ada. Kasama niya ang asawa niya sa bahay. Mahilig kaming mamasyal at madalas kasama ako sa family gatherings nila. Kahit matanda na, ang sweet pa din nila. Noong na-ospital nga si Lolo, sabi niya sa akin, handa na siyang mawala sa mundo. Pero dahil nandito pa si Lola Ada, may dahilan pa kung bakit kailangan niyang mabuhay. Kailangan pa daw nila ang isa't isa. Si Lola Pen yung pangatlong alaga ko. Kung hindi nagkukwento,
Nagpapakwento. Laging gusto, may kausap. Palakaibigan si Lola kaya laging may kaibigang nagdadala ng pagkain na pinaghahatian naman namin. Sakitin nga lang si Lola. Bingi na din at walang hearing aid. Kaya pagkatapos ng duty ko, masakit ang lalamunan ko. Nung nagsisimula ako sa trabaho, akala ko trabaho lang siya. Yun bang paraan lang para kumita ng pera? Hindi ko inaasahan na mapapalapit yung loob ko sa mga alaga ko. Ang babait kasi nila. Lagi silang nagpapasalamat at tiwala sa alagang ibinibigay ko sa kanila. Akala ko dati kapag caregiver ka, trabaho mo lang magpaligo sa pasyente o magpalit ng diaper. Hindi pala natatapos doon. Natuto ako magluto, makinig sa paulit-ulit na kwento, at maging hairstylist kahit yung sarili kong ang buhok hindi ko maayos. Natuto ako makisalamuha sa iba't ibang klase ng tao, magkaroon ng mahabang pasensya, at maging mabuting tao. Salamat sa pagbasa ng sulat ko ni Cole and Chris, at sa mga kapwa ko tambalanista na may trabaho. Pagbutihin natin araw-araw. Walang perfect na job, pero lagi nating tingnan yung magagandang aspeto ng trabaho natin. Mahalin natin kung ano ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan, kasi yung iba, pinapangarap lang kung ano ang meron tayo. Ang inyong tambalanista, Willow. Hi, Willow! Alam mo, ang feeling ko sa'yo, napakabait mong nilalang. Yun yung pakiramdam ko sa'yo na mapagmahal ka, mapag-alaga, and not just because you're a caregiver ha, yung puso mo ganun. Kasi madami din namang caregiver na sa totoo lang, ang tingin nila trabaho lang. Diba? Parang I'm doing this for the money, ganyan. Pero madami din caregiver na katulad mo, Willow, na talagang ang eksena ay may halong puso. And I think dapat gawin natin yun. Lahat ng ginagawa po natin, anuman ang trabaho natin. Nagkakwento lang itong si Willow kasi caregiver siya, yan yung work niya, di ba? Pero ang message niya is para sa lahat ng mga nagtatrabaho, di ba? Na ibigay po natin yung puso natin sa trabaho po natin, di ba? Actually, mas gumagaan ang trabaho kapag alam po natin na binigay natin yung heart natin at na-appreciate natin yung trabaho. Kasi minsan, hindi na natin na-appreciate yung trabaho eh. Totoo yun. Diba? Ano na lang tayo, parang papasok, para kumita. Gets naman namin. Diba? Meron nga akong kakilala na sabi niya, hindi ako nagtatrabaho para makipagkaibigan. Nung una, hindi ko naintindihan. Pero naintindihan ko rin eventually. Oo nga naman, no? Nagtatrabaho ka para kumita ka. Diba? Para sa pamilya mo, yung mga tunay na mahal mo sa buhay. Pero mas gumagaan kasi ang isang trabaho kapag mahal mo rin yung mga tao sa paligid. Yung hindi ka nandun para lang sa trabaho, kundi para dahil may pagmamahal ka, hindi lang sa trabaho, kundi sa mga tao around you. Ganon. Let's appreciate our jobs, mga kabisyo. Pakatandaan, the best way to appreciate your job is to imagine if you don't have that job. Paano kung wala yung trabahong yan? Adi nga. Diba? Paano lalaman ng pamilya mo? Truth. Diba? But more so, diba, pag na-appreciate mo yung trabaho mo, kabisyo, totoo yun eh. Parang if you find work enjoyable, you'll never have to work a day in your life. Totoo. Ganun lagi yung pakiramdam, mga kabisyo, na nag-enjoy ako eh. Hindi mo napapansin na 20 years ka na pala dyan. Diba? Hindi mo napapansin sa sobrang pag-enjoy mo sa trabaho, malapit ka na palang mag-retire. Totoo. Diba? Isipin mo yun na parang ang dami na palang taon na iginugol ko sa trabahong ito pero hindi ko napansin na ganun na pala ako katagal. Ikaw, It partner. feels like yesterday. 20 years
ka na. Yes. You just received 2 loyalty awards Oo. this December, 'di ba? For 20 years, and I'm sure, partner, ramdam na 'yun sa sakit ng likod, sa madali ng ubuhin. Yung pamamaos ng madalas. Pamamaos ng mas mabilis, 'di ba? Pero otherwise, kasi ano naman 'yung part of yun yung tinatawag nating occupational hazard, ganyan. And part of growing old, ganon. Pero sa totoo lang, 'di ba parang it seems like it was just yesterday Yes. na natrabaho ka bilang DJ sa Love Radio Lucena, 'di ba? Totoo Tapos yun. napadpad ng Maynila, tapos nagkaroon ng tambalan, tapos 20 years ka na pala. Correct. 'Di ba? At maraming ganong klase ng kwento na hindi mo na mamalayan, no? 20 years ka na pala o 10 years ka na pala nagtatrabaho diyan na parang ganun kabilis. Bakit hindi mo napapansin na, 'di ba? Kasi nga, Time seems unnoticeable kasi nag-e-enjoy ka. Correct. Mahal mo yung trabaho mo. Yes. Mahal mo yung mga tao sa paligid mo. Hindi naman ako naniniwala ako, partner, hindi pwede kasing yung ang mahal mo lang is just exactly the job. Dapat gusto mo rin yung mga taong kasama mo kasi ang hirap din magtagal sa isang kumpanya, Oo. sa isang lugar na hindi mo trip lahat ng mga kasama mo. Isipin mo araw-araw kang mainit ang ulo, araw-araw Oo. kang galit kasi hindi mo trip lahat ng mga kasama mo. At pag gano'n, inip na inip ka sa 8 oras sa Correct. pagtatrabaho. Totoo, Gusto mo na umuwi lagi. Kapapasok mo lang, excited ka na agad umuwi. Totoo. Samantala kung talagang truly you love your job and you love the people around you in your job, di ba? Hindi mo Kahit after work, gusto mo kasama mo pa rin sila. Totoo Di yan. ba? May ganon. Yung, mamaya na ako uwi kasi nag-e-enjoy pa ako Correct. makipagkismisan. Oo. Di ba? Mga ganon. No? Kaya nag-e-enjoy ka pa mag-extend ng oras mo sa office. Because you love what you do. Yes. Importante yun. No? Kailangan hanapin mo talaga yung trabaho kung saan ka mag-e-enjoy. That's one key. Correct. Para masustain mo yung pagpasok mo araw-araw. Kasi kung hindi mo talaga gusto yung gagawin mo, mabigat ang paa mo pagpasok sa trabaho. Lagi kang may nakikitang problema pagpasok mo. Totoo. 'Di ba? Pero gusto ko lang, partner, na balikan si Willow na I'm sure you know this, but we'll just remind you. Syempre mga lola na yan. So wala na rin namang ibang pupuntahan yan kundi sa gates of heaven, 'di ba? At makapasok doon. So kumbaga, if you're super attached to them, dapat merong parte ng puso mo na maiintindihan at magiging ready na, hindi man natin sinasabing agad-agad, 'di ba? Pero doon na rin naman kasi talaga sila papunta kasi nga mga lola na sila. Well, pwedeng tumagal na mas maraming taon, 'di ba? Hindi naman natin masasabi, 'di ba? Pero yun lang yung attachment, mahirap kasi pag halimbawa sobrang attached ka sa kanila, tapos kapag ka nawala sila, papaano na, 'di ba? Pero hindi naman natin sinasabing bawasan mo ang pagmamahal, bawasan mo yung level ng Kaya kailangan lang yung puso may kaunting paghanda sa pagdating sa mga panahon ng ganyan. Yun lang naman din yung sinasabi So natin. para sinasabi to ni partner para hindi ka masaktan. Oo. Kasi totoo yun kapag sobra kang emotionally attached sa isang tao. Ang sakit-sakit, ang hirap-hirap talaga Medyo may hirapan ka din at some point na parang grabe naman. Laging mabigat din. May dalang kabigatan sa loob mo kapag masyado kang attached sa isang tao. Ganon din, kahit hindi naman matanda. For example, dito sa opisina natin, kunyari in love ako sa'yo. Pero hindi romantic relationship. Kumbaga parang gustong-gusto kitang katrabaho. Tapos one day, nag-decide kang umalis sa work na ito. Diba, partner, ako masasaktan ako. Totoo. Diba, yung prinank mo nga ako na iyak ako ng iyak na magre-resign ka. Because you have emotional attachment to that person. I'm attached to you, partner. Diba? Totoo yun. Ganyan. Kaya mahirap kapag iniisip mo na kailangan may limit. Kailangan may limit talaga. Oo. Pero huwag kang aalis, partner. Charot. Tignan yung pa rin. Prank ulit, diba? Hindi, pero yun. O, tingnan mo, partner, no? Lahat ng mga sinasabi pala natin, ang daling sabihin, ang hirap gawin. Oo, kasi diba, parang ang dali lang na sinabi natin kay Willow, do not be emotionally attached to the lolas. Kasi there's no other way but for them to, move on and move forward eventually. Diba? Pero nung nilagay mo na sa sitwasyon natin, partner, parang hindi ko maisip kung paano yung maghihiwalay tayo. Pero yun talaga yung reality. Diba? People Pero come and go. Yun talaga din. Sino man sa ating dalawa partner, may mauuna talaga. Walang iyak. Akala ko naman tungkol ito sa career. Buhay pala pinag-uusapan dito. Pambihira. Pero kung buhay yung pag-uusapan, partner, I'm not scared. Ganon. Alam kong hindi ako mauuna. Masamang damo here. Ay, teka nga. Sino ba pwedeng gawan ko ng kasalanan mamaya?
Ang pangit ng goal. Ako naman proud, masamang damo here. Matagal mamatay. 'Di ba? Pero yun lang, yun yung dapat nating isipin na yung emotional attachment, kung kayang magtitira para sa sarili para makatayo ka pa rin just in case mawala sila, 'di ba? Medyo paghandaan din natin yung mga ganyang klase mga eksena. Pero wag na muna natin isipin yan, Willow. Right now, what you're telling everyone is to enjoy, katulad ng the way that you are enjoying right now. Yes. Diba? So enjoy your jobs, love your jobs, ganyan. Love everyone in your job. Kasi syempre, di ba, nagugugol tayo ng masyadong maraming oras dito sa trabaho natin. So dapat, mahal natin ang trabaho natin. Tama. Thank you sa you, Willow, for reminding us ng lesson na yan. Diba? Na pag matutong mahalin ang trabaho. Correct. At yun naman talaga ang dapat. At tamang-tama, sakto, unang araw ng taon. Yes, Yan, magandang reminder for all everyone. of us. Diba, marami sa atin parang, pasok nga naman. Kasi lalo na pag galing ka sa bakasyon, pasok nga naman, di ba? Pero tandaan na kapag bakasyon ka, kasi may trabaho ka. Tama. Di ba? So ngayong taon na ito, karirin mo yung trabaho mo. Salamat ng marami, Willow. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Ken Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yan. So, Very ayun, mga kabisyo, importantatious na mahalin po natin ang ating mga trabaho kasi ito pong trabaho na binigay po sa atin, this is also a gift from God. And actually, sinabi rin ni Willow yun yung trabaho po natin, trabaho na pinapangarap po ng iba. Yes, very true yun mga kabisyo. Na minsan hindi lang po natin na-realize or hindi lang nagsisink in sa atin. Uulitin lang natin, bibigyan din lang natin yung trabahong ginagawa mo ngayon ay pangarap ng ibang mga taong walang trabaho. Tama. So bakit mo pakakawalan yan? Diba? Ayan. Salamat sa iyo, Willow, for reminding all of us. Okay, Docs? O exit na po muna kami. Salamat mga tambalanisa. Bukas tayo ulit mag-banding-banding. Bye! Babush. Metro's number one. Metro's number